JJ Redick nakahanap ng cheat code kung paano manalo sa NBA. Kayo na ang humusga sa ideya mga kaibigan. Steve Kerr nagdesisyon na sa lineup sa natitirang bahagi ng regular season. At Warriors grabe ang opensa at depensa ng ibabaw kontra Kings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang unang season ni JJ Redick sa Los Angeles ay may mga pagsubok, pero mas marami ang positibo kaysa negatibo. Matapos ang isang mabatong simula, nahanap ng Lakers ang kanilang ritmo kahit pa dumaan sa isang malaking mid-season trade. Kaya, ano ang sekreto ng isang coach na ngayon lang humawak ng team na hindi mga bata pero nagkaroon agad ng ganitong tagumpay? Simple lang, natuklasan niya ang cheat code sa coaching sa NBA. Matapos ang panalo ng Lakers laban sa Blazers noong Biyernes, ibinahagi ni Redick ang kanyang natuklasan kung paano manalo sa NBA. Mga 6 na linggo o 2 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ako ng isang malaking napagtanto, sabi ni Redick. Mahalaga ang mga numero. Talagang mahalaga. Sinusubukan mong makalikha ng high value shots. Nagsasagawa ka ng estratehiya sa throw aheads at kung ano ang maaaring mabuo mula rito. Lahat ng ito, sobrang importante. Mahalaga rin ang game plan sa depensa, pati ang komunikasyon ng mga manlalaro, lahat ng iyon. Pero sa totoo lang, isa lang talaga ang cheat code sa NBA at iyon ay ang maglaro ng may puso at sipag. Kung maglalaro ka ng buo ang effort gabi-gabi, may tsansa kang manalo. Kung hindi ka magpupursigi sa bawat laro, malamang matatalo ka. Pero kung laging puspusan ang laro mo, binibigyan mo ang sarili mo ng tsansang manalo gabi-gabi. Kung ilang buwan lang ang kinailangan ni JJ para mapagtanto ito, ano ngayon ang palusot ng ibang coach sa NBA? Mukhang nahanap niya agad ang sagot. Sa labas ng joke, nakakatuwang marinig ang isang Lakers coach na tinutukoy ito, lalo na't ilang taon ng problema ng koponan ang kakulangan sa effort. Sa huling bahagi ng panunungkulan ni Frank Vogel at sa ilalim ni Darvin Ham, madalas matalo ang Lakers dahil na-outwork sila ng mas batang mga team na naglalaro ng mas masigasig. Ngunit iba ang Lakers team na ito at ito'y isang magandang pagbabago. Ang pagkakaroon ng head coach na kinikilala ito at natuklasan ng sikreto ay tunay na nakakapreskong marinig. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nadiskubre ni Coach Redick? Sa ibang balita naman, mukhang natagpuan na ng Golden State Warriors ang kanilang matagal nang hinahanap na ritmo. Muling nadiskubre ang kanilang identidad at nagtutuloy-tuloy sa positibong resulta. Lalo pang nadagdagan ang kanilang momentum sa pagdating ni Jimmy Butler na nagdala ng bagong enerhiya sa koponan. Gayunpaman, may mga tanong pa rin tungkol sa kanilang starting lineup hanggang sa nagbigay ng linaw si head coach Steve Kerr. Kinumpirma ni Kerr na mananatili siya sa kanyang pinakabagong starting lineup, ang kanyang ika-33 kombinasyon sa loob ng 55 laro. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapahusay sa point of attack defense ng Warriors. Nang tanungin kung kaya ni na Stephen Curry at Brandon Podziemski na magtagal bilang starting backcourt o kung kakailanganin ni na Butler at Moses Moody na magbigay ng depensibong suporta, aminado si Kerr na may hamon itong dala. Oo. Sagot ni Kerr sa NBC Sports Bay Area matapos ang ensayo noong Huwebes. Lahat ng ito ay magagandang tanong. Sa kabila ng mga alalahanin, ipinahayag ni Kerr ang kumpiyansa niya sa kakayahan ng lineup sa parehong opensa at depensa. Kailangan lang nating patuloy na ilagay sa sahig ang pinakamahusay na two-way lineup na posible, ani Kerr. Nagustuhan ko sina Steph, BP at Moses sa panalo natin laban sa Houston. Magandang kombinasyon iyon. Capable depensahan ni Moses ang mga elite perimeter players at mahusay ding gumagawa ng ganun si BP. Nagsama rin kami ng ilang zone defense. May iba't ibang bagay kang pwedeng gawin para maibsan ang anumang kahinaan. Pero pakiramdam ko, ito ang tamang lineup na gamitin dahil ito ang may pinakamagandang tsansa na maging epektibo sa parehong opensa at depensa. At sa huli, iyon ang pinakaimportante. Ang epekto ni Butler at si Draymond bilang sentro. Aminado rin si Kerr na malaki ang naging pagbabago sa dynamics ng koponan mula nang dumating si Butler. Mas madali na ngayong gawin ito dahil 27 laro na lang ang natitirang laro sa season. Paliwanag niya. Mas hindi ito nakakatakot ngayon kaysa kung ginawa natin ito noong Oktubre, kaya noong una nanindigan kami sa paglalaro ng mas malalaking lineup. Pero nasa yugto na tayo ng season kung saan posible na itong gawin. Nagbago ang team natin sa pagdating ni Jimmy at parang ito ang tamang gawin na simulan si Draymond bilang sentro.
Maglalaro pa rin siya minsan sa power forward spot, pero hahanapan namin ito ng tamang balance. Speaking of Warriors, pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang laban sa pagitan ng Golden State at ng Sacramento Kings. Nagpaulan agad ng tres. Unang puntos nagmula pa kay Moses Moody mula sa pass ni Curry sa corner. Bumawi naman agad ang Kings, isang tres agad ang binitawan ni Sabonis basket. Nakakuha ulit ng tres ang Warriors at sa pagkakataon na ito mula sa greatest shooter of all time sa corner. Bago gumawa ng tres ulit si DeRozan mula sa corner para sa Kings, wala nang 9 na minuto sa quarter. Veterans connection, nakagawa ng magandang cut si Draymond mula kay Curry. Basket ang layup, dahilan para tumawag ng timeout ang Kings. Moses Moody sumubok ulit sa tres. Basket ang attempt mula sa pass ni Hield. At dito ulit tumawag ng timeout ang Kings mga kaibigan matapos ang isang magandang pass ni Green patungo kay Hield sa dulo na naghatid sa isang easy basket. Sa pagbabalik Buddy Hield agresibo pa rin. Umatake sa paint basket ang jumper. Malapit na sa kalahating minuto sa unang quarter. Buddy Hield ulit mga kaibigan gumawa talaga ng epekto sa labas ng arc. Sa pangalawang quarter, Moody mga kaibigan sunod-sunod ang puntos. Agresibong inatake ang paint basket ang hook shot. Bago sumunod ang isang tres mula sa pass ni Green. 10 minuto sa quarter na ito, si Post naman ang nagpakitang gilas. Isang tres ang binitawan mula sa pass ni Butler at isa pa mga kaibigan mula pa rin sa pass ni Butler. Wala nang 8 at kalahating minuto sa ikalawang quarter. Nakuha na ni Butler ang kanyang unang puntos mula sa agresibong laro sa ilalim. Ang sumunod, umulan ulit ng tray mga kaibigan na pinangunahan ni Podziemski bago ang impressive tres mula kay Quinton Post. Naging all-around effort si Post sa laro na ito na kung saan malaking bagay rin siya sa depensa laban dito kay Domantas Sabonis. Wala nang 6 na minuto sa quarter. Curry nagmamadali basket ang layup, naghahanap pa ng foul bago sumunod ang tres ulit ni Buddy Hield. Sa ikalawang kalahati, nagkasagutan pa sina Draymond at Monk sa play na ito. Wala nang 7 at kalahating minuto sa ikatlong kalahati. Kumuha ulit ng tres si Moody sa corner. Tinuro pa ang ref. Ang sumunod Payton umatake sa paint. Nakita si Moody na naghatid sa isang easy basket. Napa-timeout tuloy ang Kings. 6 na minuto ang natitira sa ikatlong quarter. Si Steph naman ang nagtrabaho. Isang tres ang ginawa dahilan para tumawag ng quick timeout ang Kings. Wala nang 3 minuto sa quarter. Fultz mga kaibigan gumawa ng magandang play na naging dahilan para sa isang easy layup. Sa last quarter, mas lumaki pa ang kalamangan dahil sa magandang laro ni Butler at Hield. At syempre ang Warriors superstar na si Stephen Curry. Sa laro na ito nang ibabaw ang opensa at depensa ng Warriors. Malapit na sa 3 at kalahating minuto sa last quarter, sumuko na ang Kings mga kaibigan. Sa huli panalo ang Warriors. Sa laro rin na ito nagpakitang gilas si Knox mga kaibigan. Gustong patunayan kung bakit kinuha ng Warriors